Target ngayon ang tanggapan ng ombudsman na kasuhan sa Sandigan Bayan sa loob ng 30 araw ang mga dawit sa flood control project anomaly. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng kasama sa mga makakasuhan ang mga opisyal ng DPWH, ilang mga kongresista at si Zaldico. Gagamitin na anya nila ang mga nakalap na ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung ICI na nasuri naman nilang may sapat na basehan para umusad ang gagawing preliminary investigation. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, ikinukonsidera daw ngayon ng Office of the Ombudsman yung mga sentimento ng taong bayan na dapat may managot sa nangyaring mga anomalya sa flood control projects. Yan daw ang dahilan kaya minamadali nila ngayon ang mga proseso para masampahan sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang PI po namin 60 days ang binibigay namin na panahon. At sana po within 30 days baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan, posible po yan. Kakasuhan na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan sa susunod na 30 araw ang mga dawit sa anomalya sa flood control projects. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga senador sa pagharap nito sa budget hearing sa Senado. Ayon kay Remulla, kasama sa mga posibleng makasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, iba pang kongresista at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa 1st District ng Bulacan. Pero hindi pa sigurado kung may senador na mapapasama sa sasampahan ng kaso. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Meron may mga congressman na kasama rin. Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. Malamang kasama. Kasi naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finalsa. Ayon kay Remulla, gagamitin nilang ebidensya ang mga nakalap ng Independent Commission for Infrastructure. Sa kanilaan niyang pagsusuri, may basehan ang mga ebidensya at isa sa ilalim na lang ito sa kaunting evaluation at makakatuloy na sila sa preliminary investigation. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya kaunting evaluation lang po yan. O hindi na ho evaluation. Tutuloy na po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na o kaya sa fact-finding magdadagdag lang kami ng konti pa para ho maging saradong-sarado ang kaso. Para pag-file po namin, pagkadating po ng PI, sasagot na lang po yung kabila tapos joinder of issues na. Sa Lunes, maaari naman anya makapagsampa na ng kaso ang Department of Justice sa Regional Trial Court laban sa masangkot sa 5 GUS flood control projects. Nanggaling na anya sa Ombudsman ang mga dokumento at reklamo at ibinalik ng Ombudsman sa kanilang dineputize para magsampa ng kaso. Sa ngayon, nakapila naman anya sa kanilang opisina ang mga dokumento para pirmahan sa mga susunod na araw ang suspension order laban sa mga taga-gobyerno na sangkot sa katiwalian sa flood control projects. May mga nakalatag na sa amin, may mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Eh, syempre, ine-evaluate lahat yan. So, do soon as possible tayo. Basta hindi na kagaya ng dati na snail pace. Talaga ito. Talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan ito. Kasi gano'n naman dapat eh. Ang corruption matagal na nangyayari, the deadline is yesterday, sinasabi ko lang. Tiniyak naman ni Remulla sa mga senador na babaguhin ang kanilang sistema para paikliin ang mga proseso sa pagsasampa ng kaso. Kung may sapat na anyang dokumento at mga ebidensya, agad na isasailalim sa preliminary investigation ng kaso at hindi na ito aabutin ng 6 na buwan hanggang 1 taon gaya naman nakagawian sa Office of the Ombudsman. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po yung mga dokumento at ang ebidensya po itatayo na sa korte sa unang tingin namin sa evaluation, ito po dinidiretso na namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. Kung dati po umaabot ng 1 taon, 6 na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigiit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yan po yung aming ginawa sa DOJ dati
tingin ko pwede hong gawin dito. Pero paglilinaw niya, hindi sila magsasampa ng kaso para lamang sabihing may ginagawa silang hakbang laban sa mga tiwali sa gobyerno, kundi titiyakin na may sapat na ebidensya para sila ay maipakulong. Dapat dyan mabuti ang intensyon natin, pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali ho yun. Dapat po dyan magpapakulong tayo nang dapat makulong. Bukod sa issue ng flood control, sinabi ng Ombudsman na iimbestigahan na rin ang mga kaso ng nabunyag na overpriced procurement, kabilang na dyan ang overpriced na Wi-Fi subscription ng DICT, mga farm-to-market road at overpriced body-worn camera ng PPA na una nang nasiwalat sa mga budget hearing ng Senado. Pag ito po'y nalaman ng tao na tayo bumibili ng ballpen sa 1,000 piso, tingin ko marami pong magagalit at marami pong magbibid na mas maayos. At babantayan po natin, gagawa po tayo ng paraan para may sumbungan po ang publiko tungkol sa bagay na ito. Alex, hiniling na ng Ombudsman sa Korte Suprema na lumikha ng isang special court para pabilisin pa yung proseso ng paglilitis dito sa mga sangkot sa iba't ibang kaso o anomalya dito sa gobyerno. Sabi ni Remulla, nakikipagdialogo sila ngayon sa Korte Suprema para maglagay ng isang temporary court nga na maglilitis, Alex. Okay, Mean, napakaganda pakinggan sa tenga, no, na within 30 days ay meron ng isasampang kaso. Pero ang tanong dyan, Mean, ano nga bang kasong isasampa rito sa mga nabanggit niyang mga personalidad? At dahil kung pagbabatayan natin yung gravity nitong korupsyon na ito, posible bang plunder? Dahil hindi ko narinig kung anong kasong isasampa nila eh. Alex, kasama yan sa mga pinag-aaralan, pero isa sa mga posibleng kaso na isasampa sa kanila yung malversation of public funds dahil nga sa paggastos sa pondo ng gobyerno ng walang kapalit na proyekto, Alex. O yun nga eh, alam mo naman siguro ng taong bayan, may yung gravity nga, yung grabe ang pagnanakaw dito, pero bakit malversation lang o public funds ang ikakaso doon sa mga individual na yan? Depende daw yan sa magiging bigat ng mga ebidensya, Alex, na hawak ngayon ng Office of the Ombudsman. Pero ang sabi niya, hihintayin pa nila yung resulta ng mga investigasyon ng ICI. Ngayong nagdesisyon na silang isapubliko yung kanilang mga public hearing. Kasi lahat daw ng dokumento, Alex, particular na yung isinagawang investigasyon ng Senado, ay nakapag-turn over na rin daw sila sa ICI. Kaya yan daw yung hihintayin ng Ombudsman. Sa susunod na linggo ay posibleng mahawakan pa nila yung iba pang mga ebidensya. Kanina, Alex, nakipag-usap itong si Bryce Hernandez kay Ombudsman Remulla dito sa Senado at mas malayo na daw yung posibilidad na siya ay gawing state witness. Nako, yun ang inaasahan rin, no? Pero Mean, nilinaw ba sa pagtatanong kanina ni Senator Gatchalian doon sa committee hearing at ang tanong ba na kung bakit agad-agad si Congressman Zaldico ang kanilang tinutukoy dito na kasuhan dahil wala pa yatang natatanggap na mga kasagutan mula doon sa katauhan ni Congressman Zaldico. Dahil hindi siya nagsalita, agad-agad kasuhan siya, parang ganon? Alex, kasi daw yung pagtakas niya sa bansa, yung pagbibitiw niya bilang kongresista ay isang katunayan na siya ay guilty sa mga kinakaharap na kaso. Kailangan din daw na makapagsampa na ng kaso para makapagpatupad na ng freeze order, Alex. Ayun. Dahil hanggat hindi nakakapagpatupad ng freeze order, malayang nagagamit itong si Zaldico yung kanyang mga nakulimbat umano na mga ari-arian. Oo, pero hindi naman sinasara ng tanggapan ng Ombudsman kung sakali man magbigay si Congressman Zaldico ng kanyang paglilitanya ng mga kanyang nalalaman, maaring meron pa siyang maitutuhog pa na individual o personalidad. Okay ba sa Ombudsman, John?
Tama, Alex, dahil kung meron din daw na karampatang kaso na naisampa na dito laban kay Zaldico, ay maaari na rin kumilos yung Interpol at iba pang katuwang na mga otoridad para tugisin itong si Zaldico at makapagpaliwanag siya dun sa mga ibinibintang na mga alegasyon laban sa kanya. Okay, maraming salamat sa iyo, Man Corvera. Mata natin, dyan po sa Senado.